Habang hawak pa sa liig ni Daesung ang kanyang kalaban, ay biglang lumitaw ang napakaraming mata na nasa loob ng portal sa kanyang paligid, kaya matapos niyang mapansin ito, ay agad niyang ibinalibag ang lalaking hawak niya patungo sa di kalayuan. Pagkatapos nito ay nagsalita ang mga mata at sinabi nito, "So ang kapangyarihan mo ay iba sa mga awaken. Dahil dito, ako mismo ang susubok kung gaano ka talaga kalakas." Pagkatapos niyang sabihin ito, ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na Hekaton's Authority, Petrification. Matapos naman niyang gawin ito ay nagkaroon ng kakaibang aura ang paligid ng mata, at habang sinusuri ito ni Daesung, ay sumisigaw naman ang lalaking nauna niyang nakalaban, at pinatitigil na ang kanilang bishop sa kanyang ginagawa, dahil sa sandaling ito ay unti-unti nang nagiging bato ang kanyang katawan. At makalipas nga ang ilang sandali, ay tuluyan na itong naging bato. Sa kabilang banda si Daesung, ay hindi naapektuhan ng kakayahang ito ng bishop, dahil kinokontra niya ito ng kanyang sariling aura. Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay sinabi naman ni Daesung, "Tapos ka na ba? Ako naman ang aatake." Kaya habang itinataas niya ang kanyang malaking espada, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na Extreme Flame Bomb. Pagkatapos niyang gawin ito, ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang malaking bolang apoy, at habang sinasabi niya sa kanya na ilabas na ang kanyang tunay na katawan, ay pinakawalan niya na ang atake niyang ito. At sa sandali nga ding iyon ang malaking bulang apoy na nasa kanyang harapan, ay naglabas ng maliliit na bolang apoy, na agad din namang tumama sa mga mata na nakapaligid sa kanya, at maging ang naging batong kalaban niya kanina, ay hindi rin nakaligtas sa kanyang pag-atake, at ngayon ay nawasak na. Matapos naman ang pag-atake niyang ito, ay sinuri niya ang kanyang paligid at napansin niya na nalipol na niya ang mga nakapaligid na mata sa kanya. Pagkatapos nito ay nagsalita siya at sinabi, "Alam kong hindi ka pa namatay sa pag-attack kong iyon, kaya lumabas ka na." Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay narinig niya na ito ay tumawa, at sinabi nito, "Batid ko na ang iyong lakas ay hindi nagmula sa mundong ito, kaya gusto kong malaman kung saan ka ba nagmula." Kalmado namang sinagot ito ni Daesung at sinabi, "Bakit ko naman sasabihin yon sa iyo? Pero kung sasagutin mo ang aking tanong, ay sasagutin ko rin ang sayo." Matapos namang marinig ang sinabing ito ni Daesung, ay muling tumawa ang mata, at sinabi na kung gusto ba niyang magkaroon ng deal sa kanya. Sinabi naman ni Daesung, "Ano naman kung ganun? Ano ngayon ang gagawin mo?" Matapos namang marinig ang tanong na ito ay sinabi niya, "O naman, syempre gusto ko ang mga deals." Sa kabilang banda matapos niyang sabihin ito, ay iniisip din niya na kapag binabanan nito ang kanyang depensa laban sa kanya, ay agad niya siyang atakihin upang kunin ang kanyang puso. Habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito, ay sinabi ni Daesung, "Kung ganon, ako na muna ang unang magtatanong." Pagkatapos niyang sabihin ito ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na Ghostly Ace, at matapos niyang gawin ito, ay biglang nataranta ang bishop at tinanong siya, "Ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba ang mga trick na katulad nito ay gagana laban sa akin?" Ngumiti naman si Daesung matapos marinig ang mga sinabi nito, at saka sinabi, "Sa umpisa pa lamang ay wala na akong tiwala sa mga halimaw na katulad mo, kaya ibigay mo na lamang sa akin ang lahat ng iyong alaala." Kasunod nito ay umilaw ang kanyang mga mata, at kasabay nito ay agad na naramdaman ng bishop ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Sa kabilang banda si Daesung na ngayon ay nakikita ang mga alaala ng bishop, ay nakita ang isang planeta na tinatawag na Titan Planet Hekaton. At kasalukuyan itong dumaranas ng pag-atake mula sa isang lumilipad na nilalang, na nagkataon din namang nakita na niya noon na umatake sa mga taga-impyerno. Samantala ang mga nilalang ng planetang ito ay kasalukuyang pinapaslang ng mga nilalang na lumilipad. Kalaunan ay nakita rin niya kung paanong tuluyan ng nawasak ang planeta ng mga ito. Sunod naman niyang nakita ang isang spaceship na lumilipad palayo sa sumabog na planeta, at nagtungo ito sa Hons Nebula, at nanatili doon. Pagkatapos nito ay nakita niya ang tila pinuno ng mga nilalang na ito, at sinabi na lahat ng mga descendants ng Hekaton ay namatay na, at ang kasalukuyang natitira na lamang ay sila na nandito sa spaceship. Ang mga nilalang na ito ay ang mga bishop na nakita natin noon sa mga nakaraang episode, at ngayon ay nakikinig sila sa kanilang pinuno, na sinasabi na para sa resurrection ng lahi nilang mga giants, ay bubuksan niya ang isang dimensyon na magbubukas patungo sa isang bituin na nagtataglay ng buhay.
At sa mga oras nga na ito, ay makikita ang planetang Earth, at ito ang target ng mga nilalang na ito. Sinabi pa ng kanilang pinuno na ito ang kanilang destinasyon, at kung lalagyan lamang nila ito ng ether energy, ang kanilang plano ay matutupad na. Habang sinusuri pa ng mga ito ang iba't ibang landmark ng planetang ito, ay nagkaroon naman ng pagtitipon sa dark side, na kung saan nagtitipon ang pinakamakapangyarihang mga pinuno ng mundo. Ang isa sa mga ito ay tinanong kung makikipagkasundo ba talaga sila sa mga alien. Ang isa naman ay tinanong kung kaya ba talaga nilang ibigay sa kanila ang eternal na buhay na ipinangako nila. Binanggit pa ng isa, ang tungkol sa malaking bola ng enerhiya na pinadala sa kanila ng mga nilalang na yon, at sa pamamagitan ng enerhiya na iyon ay maaari nilang pamunuan ang buong mundo ng panghabang buhay. Habang nag-uusap pa ang mga ito tungkol sa mga benepisyo na maaari nilang matanggap sa pagsunod sa mga nilalang na ito, ay dumating naman ang pinuno ng mga aliens at sinabi, "Maligayang pagbati sa inyo, mga pinuno ng daigdig. Dumating ako dito para bigyan kayo ng isang regalo na walang hanggang buhay." Matapos niyang marinig ito, ay naputol na ang koneksyon sa mga alaala ng bishop dahil dinukot na pala nito ang isa sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang mata, ay sinabi nito, "Ang mana na ito, alam ko kung saan ito nagmula. Ito ay nagmula sa basurang parte ng kalawakan, ang Demon Beast Nebula. Posible kaya na ang taong iyon ang kasalukuyang namumuno ng lugar na iyon." Habang sinasabi niya ito ay napupuno ng pangamba ang bishop, dahil sa kanyang pagkakaalam ay napakalakas ng mga nilalang na nasa nebula na iyon. Samantala si Daisung na ngayon ay nasa loob pa rin ng S-rank na portal ay sinabi, kakaiba ang nilalang na iyon, dahil mayroon itong ilang libong taon na dami ng memorya, kaya sa isang sandali ng pagka-distract, ay naputol niya kaagad ang koneksyon ng Ghostly Ace, upang makatakas sa kanya. Pagkatapos nito ay napaisip tuloy siya, kung ito na ba talaga ang pinakamalakas sa mga kalaban na ito. Kasunod nito ay sinabi niya, Resurrection of the Giants, yun ba talaga ang kanilang purpose? Masyadong marami ang mga impormasyon, kaya nahihirapan akong i-organize ang lahat ng ito. Kasunod nito ay sinuri naman niya ang kanyang paligid, at naisip na para sa isang S-rank gete ay walang masyadong mga halimaw dito, at wala rin siyang nakuha na kahit ano. Habang napapabuntong hininga pa siya sa pagka-disappoint, at sa mga nangyari sa lugar na ito, ay meron siyang napansin sa di kalayuan, at nakita niya na tila mayroong aura na nagmumula dito. Makalipas pa ang ilang sandali, ay mayroong bumababa mula sa kalangitan patungo sa bagay na iyon. Sa kabilang banda sa labas ng portal, ay makikita na nagtitipon na dito ang mga tinawag na hunters ng aswasyon, at kasama na dito sina Harin at Hanyul. Habang pinagmamasdan ng mga ito ang portal, ay dumating naman ang branch manager ng asosasyon at nagpasalamat sa kanilang pamumuno sa mga hunters na nasa lugar. Pagkatapos ay tinanong naman niya si Direktor Hanyul kung okay lang ba siya, dahil nalaman niya na hindi pa niya maaaring gamitin ang kanyang mga braso. Sinabi naman ng direktor na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil nag-install siya ng isang spare equipment para magamit niya ang kanyang mga braso, at bagamat meron itong mga limitasyon, ay maaari pa naman niyang gamitin ito upang makipaglaban. Kasunod nito ay tinanong naman siya ni Harin, branch manager, gaano nakatagal na pumasok sa loob ng gate si Hunter Daisung upang labanan ito? Sinabi naman ng branch manager, sa palagay ko, mga kulang-kulang 3 oras na rin, pero kung sakali mang mabigo siya sa pagsarado ng gate na ito, ay umaasa ako na makabalik siya ng ligtas, para sa gayon ay mayroon pa tayong tsansa para sa ikalawang pagsubok na atakihin ito. Matapos naman niyang sabihin ito, ay isang tinig ang nagmula sa kanilang likuran at sinabi, hindi maganda ang ginagawa niyo, na sabihin na ang aking master ay mabibigo. Agad namang napalingon ang branch manager, at ang 2 S-rank hunter sa taong nagsalita. At dito nga ay nakita nila na ito pala ay si Seoyon, na ngayon ay nakangiti sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nito, hindi niyo ba alam kung gaano kalakas ang aking master na si Daisung? Sumagot naman si Harin, at tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman nito, huwag kang epal, dahil ang mga assassin na umatake sa ibang mga hunter na miyembro ng Honse, ay pumunta rin sa aking bahay. Nagulat naman ang 3 sa pahayag na ito, kaya tinanong ng branch manager kung ano ang nangyari sa assassin. Naiinis namang sinabi ni Seoyon, namatay na ito, habang nakikipaglaban sa aking manika. Nagulat naman si Harin,
at tinanong siya, "Anong manika?" Habang si Hanyul naman ay iniisip na kung ang tinutukoy ba nitong manika ay yung lagi niyang daladala na course doll. Itinanggi naman ito si Oyon at sinabi, "Gumawa ako ng isang espesyal na manika na nahigitan pa ang aking course doll, ngunit nang mapatay na nito ang assassin, ay naubusan na rin ito ng kapangyarihan." Pagkatapos nito ay ngumiti siya, at sinabi, "Para muling mabuhay ang manikang ito, ay tutulungan ko si Daisung na mas lalo pang lumakas." Habang sinasabi naman niya ito, ay mayroong sumigaw na naklear na ang gate. Napuno naman ng kasiyahan ang mga hunter na kanina ay kinakabahan sa pangyayaring ito, at napansin din nila na unti-unti nang nagbabago ang kulay ng gate. Habang ang branch manager, si Harin, si Seoyon, at si Hanyul, ay natulala nang makita ito, dahil hindi nila inaasahan na ganoon kadaling matatapos ni Daisung ng mag-isa, ang isang S-rank gate. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, lalo na dun sa hindi nag-skip ng ads. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.